Amen. So once again, good morning. At kaya nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli na naman tayo nagkakita-kita. Kung tayo mag-inbos sa ating Panginoon Diyos, gawin natin ang bigla ito. Iba't ibang klase natin pinagdaanan, pagsubok, karamdaman, ng iba ng ospital. Ako, pero maraming salamat na patuloy ang Diyos ay magbiyaya at nalampasan po ang mga pagsubok mo yan. Ako? So ngayon po, tumako po tayo sa pag-ahayag ng salita ng Diyos. Ito po tayo sa Book of Psalms, chapter 133 and verse number 1. Psalms 133 and verse number 1. Sino ba yung mga bata? Doon kayo sa liran? Yung teacher is Mama Eileen. Psalms 133 verse 1. Sige po, basahin natin sabay-sabay. Psalms 133 and verse number 1. Behold, ready, begin. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tayong lahat ay mong sulit na langit, maraming Diyos at para dakila sa lahat. Ang buo o Diyos ay patuloy na manalapit. Sa trono mo na itong biyaya ng ipapumba, nagpapasalamat o Diyos may ibang pagkakataon. Pinagkalapin po sa buhay ng bawat isa. Dalangin po, kayo pong patuloy naman muna sa buhay ng bawat isa. Kami pinagpapasalamat sa mga ulit ng nawi, ulit ng napakinggan. O Diyos, patuloy po sa pamagitan po ng aming mga kinig, mga boses, maluwalhati po ang inyong banal na pangalan. Maraming po salamat po Diyos sa pagkabasa po niyo pong mga salita. Dalangin po sa aming mga Espiritu ay pong pulis po sa aming kalaginahan. Alisin po yung mga hadlang. Alisin po yung mga nakakuha po ng aming attention kung yung ginawa ang bawat isa makaabot po na yung mga salita at yung maging kalakasan po namin maging sandigan ng aming mga buhay at ang bawat isa na isingin niyo po Diyos nang sa gayon talagang malaya po matanggap po nila ang mensahe po sa umaga po ito. Kaya po mga dahila, hindi po makakita kung hindi ang inyong mga salita ang may taas sa school. Mga bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again po, good morning. Kaya nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli tayong dumako dito. And that's Axel. Ang ina, Axel? So si Axel po yung hospital. Kaya ng dengue. Sabihin ng Diyos, ilang araw sa hospital, sa Elizabeth? 4 days siya sa hospital. So gusto po kasi ngayon yung mga lamot. Kaya maaari, magpauso sa tahanan. Ano ba yun? Atol, mag-spray, dahil limas ko mga katulan. Kaya ganun po talaga. Kaya naman tayo, yung mga bata ko kasi prone sa dengue. Kasi mga bata hindi na naman nila alam yung labok na kumagat sa kanila. Hindi kagaya tayo, lumarting pa lang yung lamok, inaano na natin. Tamang ba? Bata, walang pakialam. Kaya nakakagat po sila. Ano po? Kaya hindi na lang po, andyan pa rin, mabiyaya ang Panginoon. Tumawag po, tumami yung bill. Brad, okay lang? Kaya ba? Kakayanin yan, basta sa tulong po ng Panginoon. Ako, sa buhay po natin. So ngayon, tumawag po tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. Dito po sa Psalms 133 verse number 1. Ang sabi po ng banal na kasulatan, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang sabi po ni King David, nakita niya ang bawat mga mananampalataya, na nakita niya kapag napakagandang tignan, kapag ang bawat isa ay nagkakaisa, na mga magkakapatid ay nagtutulungan, na mga magkakaibigan ay nagdadamayan, na yung mga magkakaklase na po ay nagkakaisa. Di ba naranasan nyo magkaroon ng mga grupo? Yan, si Aldrin, leader siya sa grupo. No? Tapos si Sister, nag-leader din sa grupo. Di ba kapag hindi nagkakaisa, ang hirap. Sino gumagawa? Yung leader na yung gumagawa. Di ba? Naranasan mo naman mag-leader, Sister Graciela. Di ba? No? So, ganun. No, kung papasin natin, kapag walang pagtutulungan, walang pagkakaisa, walang sabihin natin na dumadamay sa bawat isa, sa bawat mga gawain, napakahirap. Kaya sabi po ni King David, napakagandang tingnan. Kasi ninyo po yung pananalita, how good. Napakaganda. Napakamabuti. At ito pa, how pleasant it is. Pag sinabi natin pleasant, yung magandang tingnan, kaaya-ayang tingnan. No po, na ano yung mga kapatid na yung mga magkakapatid ay nagkakaisang sama-sama.
Nga po, kaya alam niyo ba mga kapatid, ang nais po ng Panginoon na dapat ang bawat isa ay magkaisa. Pastor, paano po yun? Tayong lahat ay may pangit na ugali. Minsan gusto natin tayo nasusunod. Minsan tayo gusto natin tayo nagtuturuan. Nga po, nasabi ng Panginoon, yun ang sumisira ng pagkakaisa. Di ba kapag nag-away-away? Di ba kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan? Ano nangyari? Umiiwala yung iba. Ngayon, dahil umiiwala yung iba, nga po, lumayo sila, hindi na sila maabot. Kaya nga sabi ng Diyos, dapat manatili tayo. Dapat manatili tayo pumunta sa simbahan. Dapat manatili tayo makiisa, pumunta pa rin. Nga po, hayaan natin ng Diyos ang kumilos. Huwag natin pairalan ng ating sariling emotion, sariling kaisipan. Yes, lahat tayo ay hindi perfecto. Tama ba? Sino hindi perfecto? Sino dito yung walang masamang ugali? O ba lahat naman tayo yung masamang ugali? Ano na po sila? Sino po dito yung bang walang kapintasan? Di po ba lahat ng tayo may kapintasan? Kasi nga sabi ng Diyos, dahil sa kasalanan, marami tayong kamalian. Pero sabi ng Diyos, tayo po'y pinagkatagpo ng Panginoon, pinagkakita ng Diyos, nagkakilala tayo sa isang layunin, para dahil sa pagnamakita tayo na tayo ay nagkakaisa. Kaya sabi ng ating mensahe sa oras na ito, mga kapatid, pasin natin word na unity. No po? Beholding unity. There is a blessing in unity. Brethren in unity. No po? And then, how do we spell unity? At paano ba talaga yung spelling ng unity? Di ba? Pinrich ko na dati ito eh. Pero dahil karamihan ngayon ay bago, no po, gusto ko ulit ma-emphasize sa bawat isa. What is the spelling of unity? Spelling nga yung unity. What's the spelling of unity? Yes, in my class. Yung unity. Hindi niya? Paano yung spelling ng unity? Spelling nga, isa ba? U-N-I-I-T-Y. U-N-I. Ganito kayo spelling is yan. No? U. Diba? U and I. Thank you. Diba? Ganyan, T-Y. Diba? Ano yung abbreviation ng thank you? Diba? T-Y. T-Y thank you. Ibig sabihin, diba? So, tingnan natin mga kapatid, what is the real spelling? No, kung nasabi ng salita ng Diyos, you and I, thank you. Ano kailangan natin gawin? Magpasalamat tayo. Ikaw at ako, salamat. Kasi bakit? Nandito tayo. Pwede mo ba sabihin sa iyong katabi? Salamat, nandito ka. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, dapat tayo magkaisa. Kasi minsan may nagtatabi, hindi nagkakaisa. May nagkakatabi, hindi maganda yung relasyon. Na po, meron mga sabihin natin na iniisip na hindi maganda. Pero sabi ng Diyos, lagi mong ibang pasalamat, meron kang katabi. Meron kang kasama. Kasi bakit mga kapatid? Hindi ba naisip ito? Dati yung tayo, baka dumating yung punto na wala na tayong katabi. Diba? Ano yung ibig sabihin? Alam niyo po ba sa church? Sa church, mayroon mga member na may gustong posisyon. Mga ladies dito nga kayo. Para mas malapit kayo. Pag kasi dyan sa dulo, malabo na yung mata ko eh. Diba? Para makita ko yung mga kagandahan nyo, dito kayo banda. Malapit kayo mga diba? Hindi, magmalayo kasi dito na nakikita eh. Kaya lapit na kayo. Kaya nga meron akong salamin, diba? Kaya, pag nakikita ko kayo, ang lalabo ninyo. Diba? Pero pag nilagyan ko ng ganito, lumiliwanag. Diba? Para bang ang buhay ng tao. Alam niyo ba, pag wala ang Diyos sa buhay natin, malabo ang buhay natin. Pero kapag dinagdag natin ang Panginoon sa buhay natin, liliwanag. Na po, aayos. Kaya sabi ng Panginoon, dapat ang bawat isa'y mabuksan sa kanilang kaisipan. Makita, no po, hindi natin kaya mag-isa. Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng kapwa. Kailangan natin ng kaibigan. Kailangan natin ng kapatid. Kailangan natin ng magulang. Kailangan natin ng simbahan. Kailangan natin ng pastor. Amen? Hindi tayo mag-isa. No po, minsan kasi may mga tao, ang gusto nila, ang ini-inject ni Satanas, hindi kaya mo mag-isa. Kaya mo yan. Kaulan. Di ba minsan, ang gusto po kasi ng kaaway natin si Satanas, pag malaki ka eh. Pag mayabang ka. Tama ba? But the question is this, kaya po ba natin? Kaya ba natin? Minsan nasubukan natin eh. Kaya ko. Sige nga. Sige, doon kayo. Ako na lang mag-isa dito. Pero darating yung tayo, anong ginagawa mo? Doon una lumayo ka eh. Pero unti-unti, lalapit ka rin. Tama po ba? Kasi bakit? Mararamdaman mo, hindi mo pala kaya. Tama ba?
Minsan may mga anak nagagalit sa magulang. No po? Minsan may mga sabihin natin magulang nagagalit sa anak. No po? Dahil nga minsan may mga hindi pagkakaunawaan. Minsan may mga kapatid nag-aaway, kapwa kapatid. Pero sabi ng Diyos, darating din yung punto. No po? Na hindi sa lahat ng pagkakataon ay malayo kayo. Darating yung time, lalapit din kayo sa bawat isa. Bakit? Kasi nga hindi nyo kaya mag-isa. Pati ang Diyos. No po, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, always remember, kailangan natin magkaisa. Kailangan natin mga kapatid na tayo ay mag-isama. Kailangan natin mga kapatid na tayo magtulungan. Sapagkat sabi ng Diyos, kapag ito ay ating nagagampanan sa ating mga buhay, no po, mararanasan nyo sabihin yung word na thank you. Bakit natin nasabi yung thank you? Patingin nyo. Bakit nyo nasasabi yung thank you? Kasi merong kanatanggap. Tama ba? Masasabi mo yung thank you kasi bakit? Kasi nararamdaman mo may tumulong. Tama ba? Masasabi mo yung word na thank you kasi bakit? Kasi nararamdaman mo mahal ka pala. Tama ba? Kaya magpapasalamat ka. Mararanasan mo sasabihin yung thank you kasi bakit? Kasi nga na-feel mo mga kapatid na mahalaga ka pala. Tama ba? Kaya ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, dapat patuloy tayong magkaisa, magtulungan, no po, magdamayan. Ito nga, iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng lugar. Pero pinagkatipon tayo ngayon sa oras na ito. Ano na sa Diyos? Masabi natin, Lord, thank you po. Di ako nag-iisa. May kasama ako. May kaibigan ako. May mga kapatid ako dito. May nanay ako, may mga magulang kami. No po, na kami nandito pinagkatagpunin nyo para sa isang layunin. Patuloy kami maglingkod na may katapatan sa inyo. Di ba? Sana sabi ng Panginoon, tayo patuloy na gumawa para sa kanyang gawain. Na po, minsan marami mga tao, masin nyo nga mga kapatid, kapag ang isang grupo, walang kaayusan, walang sabihin natin pakikisama, ang gulo-gulo. Parang hindi alam yung gagawin. Kamukha sa Orosilo, tatanungin ko ang bawas, alam nyo ba yung ginagawa nyo? Yung mga workers, alam nyo ba yung function ninyo? Alam nyo ba yung role ninyo? Alam nyo ba yung trabaho ninyo? Alam nyo ba yung sabihin natin, may mga magsusunto, may mag-aayos sa upuan, may maglilinis, may kakanta, may mag-special number, may mag-ooperate, may mga tutugtog. Di mo ba kapag walang pagkakaisa ang gulo-gulo? Tama? Hindi alam yung pagkakasunod. Bakit? Kasi nga hindi nakikipagkaisa. Kapag hindi mo ginawa yung part mo, mahirap. Tama ba? Kung bala, bigla kang napuyat. Tapos hindi mo ginawa yung role mo sa gawain ng Panginoon. Sunday morning, meron kang dapat gawin. So ngayon napuyat ka. Hindi ka nakasabihin natin, okay, hindi ka nakapag-attend. Sinong gagawa doon sa responsibilidad mo? Di ba may mahihirapan? Kasi bakit? Meron hindi nakipag-kaisa. Meron hindi nakisama. Meron hindi nag-participate. Kaya sabi ng Diyos, kapatid, always remember this. Every time na tayo nagkakatid sa harapan ng Diyos, meron tayong kailangan gawin. Meron tayong kailangan gampanin. Meron tayong kailangan patunayan sa Diyos. Kasi nga sabi ng Panginoon, hindi lamang mapapatunay ang paglapit. No po kasi, sabi nga ng Panginoon, hindi lahat na lumalapit ay totoo. Ay hindi natin pwede sabihin, ay pastor, lumalapit naman ako sa Panginoon, pero misali, meron ka dapat gawin. Di ba? Anong kailangan natin gawin mga kapatid? Nasabi dito mga kapatid, you and I thank you. Na po always remember this unity. Always say thank you. Sa katabi mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, na bagamat minsan mahirap siyang pag-isamahan. Pero always remember this, always thank Him. Why? Kasi nga, pinagkatagpo tayo ng Diyos. Na po, kaya sabi dito mga kapatid, thank you regularly. Treat you respectfully. And trust you responsibly. So always say thank you regularly. Sino dito yung lagi sinasabi thank you? Yung mga bata, gusto nila sinasabi yung thank you yung kapag Pasko eh. Thank you, ang mabait ninyo, thank you. No? Kasi bakit? May binigay. Pag walang binigay, ano sinasabi? Ang babarat ninyo. Di ba? Pero thank you pa rin. Di ba? So, we must think regularly. Treat respectfully. Treat others with high respect. Now po, yung kailangan i-respect natin ang bawat isa na hindi lang dapat ikaw ang nasusunod. Ano ba mga trust you responsibly. Na dapat matuto tayong pagkatiwala ng iba. Sino dito yung gusto pinagkakatiwalaan?
Gusto niyo ba hindi kayo pinagkakatiwalaan? Di ba pag sinabi sa iyo, ay hindi kita pinagkakatiwalaan? Ibig sabihin, may something. Tama ba? Ibig sabihin, may mali sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka trustworthy. Napakaganda sa isang tao na siya ay nakapag pinagkakatiwalaan. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, masipag. Ang ibig sabihin, sabihin natin yung bang responsibilidad, yung bang kaya niyang gampanin yung isang tungkulin. Di ba? Kaya alam niyo ba mga kapatid, kapag kayo inutusan, ang ibig sabihin, pinagkakatiwalaan kayo. Pwede ba kayo utusan na hindi kayo pinagkakatiwalaan? Di ba? Kunwari, ang dami mong anak. Utos ka ngayon sa kanila. Ay, ano nga? Ay, puro pala ikaw. Kasi, baka hindi mo gawin eh. Tama? Sino yung utusan? Alam niyo, utusan niya kung sino yung maasahan. Di ba? Sino din yung lagi na utusan? Ay, buti lang. Oh, sabi ni Joyce, so, saan ako lagi na utusan? Ang dami na nga eh. Di ba? Sabi ni Adjo, tumas si Adjo. Sabi ni Mother RJ, gusto lagi mo akong tinatawagan, di ba? Bira, no? Pinuutosan wala. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan. Nga po? Kaya rin nyo ba mga kapatid, lagi natin i-aim sa buhay natin na lagi tayong tatawagan. Kasi maraming mga tao, ang ginagawa po nila, umiiwas na para sila ay tawagan. Ano ang role? Kumari si Graciela, sabi ni Graciela, Lola Len, punta ako na laging nausan mo. Di ba? Ikain na naman, iyag-taya pa. Di ba minsan yung mga batang gano'n, na umiiwas sa tawag, umautagi na nga ako, di ba? Kaya nga, dati may commercial, di ba? Si Tolitz ba yan, si Tolitz? Naalala si Tolitz? Ako, di ba? Yung bang apuro na lang ako, sabi niya. Lagi na lang ako. Di ba? So, always remember this mga kapatid. Yes. No po, minsan ikaw talaga. Kasi bakit? Kasi ikaw yung pinili. Ikaw yung maasahan. Kagaya pa sa panawagan sa Diyos. Bakit kaya tayo pinili ng Diyos? Ang daming tao. Ang daming tao. No po? Pero isa tayo sa mga pinili. Isa tayo sa mga tinipon. Isa tayo sa mga ginagamit. Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos, susunod ka. Tatawagin ka ba kung hindi ka susunod? Na-realize siya ba yun? Sa tingin niyo, tatawagin ba yung pangalan mo kung alam nila hindi ka susunod? Di ba nga yung mga magulang, hindi ka natatawagin, eh, mapaus ko mo kanina kung nausan. Tama? Pero tinatawag yung pangalan mo kasi bakit? Kasi alam nga nila, susunod ka. Kasi nga alam nila, magpapasakot ka. Kasi nga alam nila mga kapatid, yung ba magiging responsable ka, kaya dapat sa buhay natin, you must trust that people around you can trust you responsibly. Yung tao sa paligid mo dapat matuto sila magtiwala sa iyo. Now po, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, this is unity. But the question is this, why? Bakit tayo dapat magsama? Now po, why? Sabi dito, because we belong to the same Lord. Meron tayong iisang Panginoon. Maglilingkod tayo bakit? Kasi meron tayong iisang Diyos. Sabi pa dyan mga kapatid, we have the same body. We have the same Spirit. We have the same Father. We have the same Savior, Jesus Christ. We have the same heaven. We have the same burdens. We have the same struggles. And we have the same battle. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang pare-parehas na pagsubok. Pare-parehas na kalaban. We have the same enemy. We have the same weapon, which is the Word of God. We have the same way to overcoming. Of overcoming, we have the same work in God's sight, the same world we're living in, and the same willingness to serve the Lord. Kaya sabi ng Diyos, the word the same. Alam mo yung word na the same? Parehas. Same lang. Kaya sabi ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa pagdating sa Panginoon. Nga po, kaya sabi niya dito mga kapatid, let's not fight one another. Sabihin mo nga, tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, huwag tayo mag-away. Di ba? Sa mga magkakapatid, di ba nag-aaway? Wala akong aso't pusa yun. Di ba? Yan kayo, buli mo na lang din ang boxing gloves. Di ba? Di ba si Anthony, meron siyang kapatid, si Adrian. Gawin sila lagi. Kasi kayo yung mga magkakapatid, di ba, nagmamahalan. Tangan buli na, ipagulot, ang konting ay, di ba? Di ba? Oh, itong dalawang to, magkita to, di ba? Hindi naman magkapatid yan eh, magkaedad lang. Di ba? Pero nag-aaway din yan, tama ba? Ipamunod kayo muna sis. Ipamunod kayo muna. Ipamunod. Ipanampa.
Diba? Siguro may pagmahaya kayo. Diba? But the question is this, mga kapatid, sabi dito mga kapatid, clear this. No, pakinggan niyo po ito. Sabi niya dito, let's not fight one another. Huwag natin awayin ang bawat isa. We have a common enemy. Sino ba yung dapat natin awayin? Hindi mo awayin yung katabi mo. Hindi mo awayin yung kapatid mo. Hindi mo awayin yung kamember mo. Hindi mo awayin si pastor, amen? Hindi natin aaway, hindi natin kaaway. Sino kaaway natin? Ang kaaway po natin si Satanas. Si Devil. Ano po ang demonyo ang kaaway natin? Kaya ang tawag sa kanila, demonyos yun. Di ba? Pilit na umaaway. Pilit tayo sinisiraan ng isipan. Pilit na sabihin natin na inuudyokan tayo na makipag-away. Pero sabi ng Panginoon, dapat pagkakaisa. Dapat pagkikipagtulungan. Dapat pagkikipagkaibigan ng kailangan. Huwag pagkikipag-away. Kasi nga sabi ng Diyos, ang Diyos na pagkikipag-away ay hindi ang Panginoon. Ang nais ng Diyos na kakaisa. Ang nais ng Diyos na kayapaan. Ang nais po ng Panginoon mga kapatid sa bawat isa, no po, na mailagay natin sa ating kaisipan, hindi ko kamukha po ako bilang pastor, hindi po kayo kaaway. Wala po kong inaaway sa inyo. Amen? Bagamat minsan natatamaan kayo. Bagamat minsan napagsasabihan kayo, pero hindi ko po kayo kaaway. No po, kayo ay aking kasangga. Alam mo yung word na kasangga? Kakampi. Ang kasangga, dumating man yung time, may madapa, may magtatayo. May mahulog, may maghahawak. Tama ba? Yun ang nais ng Diyos eh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, always treat us as a family. Pinatrata niyo ba ang iyong katabi ng pamilya? Hindi na lang, di pamilya ako. Kilala ko si Sister Elsa. Diba? Pamilya tayo Elsa. Sabi Elsa. Josie, gusto mo akong maging kapamilya? Diba? Ayaw mo nun? Nagkaroon ka ng kapamilya mo. Umalis na ako dito eh. Diba? Diba? Jacqueline, diba? O, nagkaroon kayo ng pamilya. Diba? Na pagkamat malayo mo tayo. Diba? Pero pinaglapit ng Diyos. Ako, hindi na lang o. Si Archie o, hindi na lang. Kapatid ko sa Panginoon. Nagkaroon ako ng kapatid na ganito. Diba? Hindi ba alam tayo lahat magkakapatid sa Diyos? Yes, pastor man ako. Pero kapatid nyo pa rin ako sa Panginoon. Nako, kaya sabi ng Diyos, buti na lang, andyan si Margaret, kapatid ko sa Panginoon. Nako, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, magpasalamat tayo, pinagtapo tayo ng Panginoon. Meron tayong Lola Ellie, meron tayong Nanay Christy, meron tayong Nanay Julie, Nanay Leo, Nanay Dirico, Nanay Elizabeth. Nako, na kailangan natin tayong lahat, nako, isipin natin na kailangan pala akong makipagtulungan, makipagkaisa. Kasi kapag nagtutulungan, nagkakaisa na naging magaan. Napasin niyo po yung langgam. Yung langgam. Napakaliit lang. Bisa meron kayo nakikita ng langgam, meron sila binubuhat, napakalaki. Tama ba? Ngayon, mabubuhat niya ba mag-isa? Paano niya mabubuhat? Di ba magtatawag siya? Tama? Makita mo yung langgam eh. Kasi sabi ng Bible, the best example in unity, yung mga langgam eh. Naku, kasi mo yung mga langgam. Yung mga langgam, kapag naglalakad yung mga langgam, meron lang silang isang linya eh. Tama ba? Wala mo trend lang. Diba? Sunod-sunod lang mo. Diba? So, titignan mo sila, napakalayo, kunwari yung pader, napakalayo ng pader, pero meron lang isang linya yan. Tama ba? Napakalayo tingnan. Tapos makikita mo yung pagkain, yung mga pagkain, no? Hindi ba sila nagbubungguan? Tama ba? Nakalayo pa sila, tapos talagang buhat-buhat, napakalaki. Kunwari yung patay na ipis, di ba? Bubuhatin nila, laki ng ipis, liit na langgam. Di ba? So, nandun, nagtutulungan sila. Kasi kung you imagine, kapag maraming kamay, maraming nagbubuhat, nagiging magaan. Kahit na mabigat, dahil nga nagtutulungan, maraming nagkikisa, maraming nagkikirabay, nagiging magaan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ng marami. Ako po sa simbahan, hindi ko kailangan mag-isa. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ng marami. Kailangan ko ng kasama. Buti na lang nandiyan kayo. Amen? Kaya sabi ng Diyos, patuloy tayo magsama. Patuloy tayo magkaisa. Sapagkat ito po ang ating pinakakailangan. Na sabi nito mga kapatid, we have a common fight. Meron tayong parehas na kalaban. No po? Na kinakalaban sa ating buhay. Di mo ba nga like ko sinasabi sa inyo, yung buhay po natin ay parang isang labanan. Ang buhay parang isang labanan eh. Kamukha yan. No po, Monday na naman. Lunes na naman. Di ba? Ano na naman kaya pagsubukan natin?
Ano naman kaya problema darating? Nako, pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, we have a common fight. What is that fight? Tingnan niyo yung mga bilog na yan, mga kapatid. Anong pilit natin tinutulak? Una, stress, doubts, fears, worries, problems. Nako, na minsan mga kapatid, yan yung mga hinahanap natin, lahat na tayo may stress. Lahat tayo may pagdududa, lahat tayo may takot, lahat tayo may pagabag, lahat tayo may mga pagsubok, may mga problema na iniisip. Nako, lahat tayo ganyan. Pero sabi ng Diyos, we have a common faith. Meron tayong iisang pananampalataya na makakayanan natin yan. Why? Kasi hindi tayo nag-iisa. Sa likod niyan, mga kapatid, nakikita niyo may tumutulak. Pero alam niyo ba, kung titignan natin yan, meron pang mas malaki na tumutulak dyan. Yun ikaw, yun siya, maliit ka lang. Pero hindi mo napapasin, meron isang tao, o sabihin natin, may Diyos na kasamang tumutulak sa'yo. No po, na tinutulak ka mga kapatid, na siya nagbibigay ng lakas, na siya nagpapatag sa'yo, na ang dami-dami yan mga kapatid, pero hindi mo napapansin, na napagtatagumpayan mo, nakakayanan mo. Bakit? Kasi, meron kang backer. Diba, tayo mahilig tayo sa backer. Ay, may backer ako eh. Makakalapit ako, may backer ako eh. Alam niyo ba yung pinakalagas backer ang Panginoon? Sa likod natin eh. Ako, nasabi ng Diyos, sige, mauna ka lang, ako sa likod mo. Ako, nasabi ng Diyos, sige, magkaroon ka lang ng choice. Dito lang ako sa likod mo. Susuportahan kita, sabi ng Diyos. Itutulak kita, bibigyan kita ng lakas, bibigyan kita ng liwanag. Hanap ako na makakatulong sa iyo. Kaya sabi na nga ng pinag-aralan mga kapatid, let's have the same surrounding lives. Ako, nasabi dito mga kapatid, let's have the same of surrendering our lives to God, same message of salvation for the lost, and same ministry of the souls to labor upon. No? Kaya sabi ko ng ating pinag-aralan mga kapatid, we need each other. I need you. You need me. God needs us. Your brethren need you. Na po, lahat tayo kailangan ng Diyos. Na po, for a better purpose. Kaya nga sabi dito mga kapatid, gusto ko rin pong i-emphasize sa inyo the word ministry. What is ministry? Ang church po nila yung tinatawag na ministry. Bakit po ministry? Kasi po, pag sinabing ministry, ikaw ay gumagawa ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Na hindi tayo naghahanap ng pera, na hindi tayo naghahanap ng sahod, na hindi tayo naghahanap ng mga material na bagay. Bakit? Kasi yan, totoo ang ating paggawa. Sabi ko po sa inyo, sa ibang mga simbahan, ang tawag po sa kanila, ministry. Yung pastor, sinasahuran lang. Hindi kikilos kung walang pera. Hindi kikilos yung mga members kung walang mga pakinabang. Mali, amen? Ministry. Sabihin nyo nga po yung word na ministry. Ministry. Says, flash mo nga yung ministry. Ano ba ibig sabihin ng ministry? The ministry. What's the foundation of ministry? Eh po, in-explain po dyan mga kapatid. Basahin nyo nga po yung the foundation. Ready, begin? Foundation of ministry is character. Ano yung pinaka-foundation? Ito yung pinaka-foundation ng ministry. Ito church na ito. What's the foundation? It's not character. It's character, sabi dyan. Ang character is not professional skill. Hindi naghahanap dito na magaling. Hindi naghahanap dito ng biyasa. Hindi naghahanap dito mga kapatid yung mga elite. Hindi. At tinitingnan ng Diyos character. Gusto mo bang maglingkod? Tama ba ang puso mo? Tama ba ang isipan mo? Nandito ka ba para talaga pasayahin ng Diyos? That is word character. Pag-uugali. Na po, yung bang gagawin mo yung sarili. Na po, papatunayan mo yung sarili. Na bagamat hindi ka man magaling, pero pwede kang gamitin ng Diyos. Sino ba dito yung ganda magaling? Ganda ba magaling? Diba si Emerson Sandali, ganda ba siya magaling? Marunong na ba siya magsalita sa maraming tao? Di ba lahat naman tayo mahihain? Tama po ba? Natuto na lang yan eh. No po, dati hindi naman marunong mag-gitara. No? Si Brother RJ, siya ba yung magaling dati? Hindi. Patapon lang, pakalat-kalat lang dyan. Pero po, you imagine ang Diyos. No po? Inangat ng Diyos. Natuto siya. Gumaling siya. Bakit? Kasi nga nakita yung character. Alam niyo ba kapag kayo nagpapasakop sa Diyos, nagpapaturo sa Panginoon, alam niyo ba kapag willing kayo makinig, marami kayong matututunan. Kaya sabi ng Panginoon, yung ministry is all about character. And this is the foundation. Gusto natin ang ministry ito, mga kapatid, magpatuloy. Kailangan ayusin natin yung character natin. Kami nga ng awit in character can do a lot of things. It's all about character. What's your character?
Anong prinsipyo meron ka? Anong pag-uugali meron ka? The second thing, the nature of ministry. Basahin nyo ha. Ready, begin? The nature of ministry is service not being served. Ano yung nature? Pag sinabing nature, yung natural. Ano po? Sa ministry. Ano yung natural sa ministry? Is service. Pag sinabi natin service, paglilingkod. Ano po? Not being served. Hindi ikaw ang paglilingkuran. Dito po sa simbahan mga kapatid, hindi kayo ang paglilingkuran, dapat tayo ang maglilingkod. Amen? Amen. Hindi natin utusan ng bawat isa dito. Lahat tayo ay lingkod ng Diyos. Na po, na dapat handa tayo maglingkod, na dapat handa tayo mapagod, handa tayo mag-iis, handa tayo sabihin natin pagpawisan, handa dapat tayo mainitan, handa dapat tayo sabihin natin ipagamit ang ating mga talento sa Diyos. And this is ministry. Yung mga kabataan, tinuturuan po namin, dapat sila bakit kung maglingkod. Na hindi dapat sila, di ba mga kabataan ngayon, gusto nila sinusubok. Matatamad na kasi. Mama, katuwanan na, susubuanan niya po. Huli mo, paglamot na ka pang mama mo. Di ba? Kasi may mga batang ganyan eh. Si nanay. Ang nakakaloko naman nila yung mga nanay, si nanay. Di ba? Si nanay silang gano'n. Dapat hindi. Turuan sila, ito yung plato, ito yung kutsara, kumain ka mag-isa mo. Pag hindi ka kumain mag-isa mo, magugutom ka. Kasi may mga bata ngayon, kung wala yung nanay, hindi nakakain. Kasi nga si nanay. Kasi sabi ng Diyos, dapat hindi. Turuan sila. Turuan silang gawin yung mga bagay-bagay kasi kaya naman nila. Tanong ko po sa oras ito, kaya po ba natin? Di ba kaya naman natin? Sino hindi kayang kumain? Di ba kaya nyo kumain? Kaya nyo magwalis. Kaya nyo magluto. Kaya nyo maglinis. Kaya nyo gumawa ng mga bagay. Kaya nyo magbuhat. Kasi bakit? Kasi buhay kayo. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, isipin natin yung ministry. Alin natural sa ministry? Tayo ay naglilingkod. Natural. Yun ito yung nature. Natural lang tayo maglingkod. Oh, yung word na service. Ano, saan pa natin narinig yung word na service? Di ba? May nagsusundo sa inyo. Yun. No po, naglilingkod. Si Brother RJ, Brother Emerson, nagsusundo sila. No po, na hindi sila dapat sabihin natin na isipin na may kapalit yung kanilang paggawa. Kung hindi talaga ito yung ginagawa nila para sa Panginoon. The third thing, what's the third thing? The motive. Ano yung motibo? Basahin nyo nga, natibigay. The motive for ministry is love, not money or power. Ano yung maging dapat motibo natin sa ministry, sa church? Love. Napakalaki o. L-O-V-E. Love. Pag-ibig. Not money or power. Hindi pera o kapangyarihan. Sa simbahan mga kapatid, hindi pera ang umiikot dito. Pag-ibig. Na po, kasi nga pag-ibig ang susi ng lahat. Pagmamahal na nagmula sa Diyos. Bakit ka gagawa? Kasi minahal ka ng Panginoon. Na po, bakit ka maglilingkod? Bakit ka sabihin natin magtitiis? Bakit kayo mangawin nito mga choir? Kasi bakit minamahal nyo ang Panginoon? Kaya sabi ng Diyos, the real motive of ministry is love. Loving the Lord. Mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen. Kaya dapat patuloy tayo maglingkod. Patuloy tayong gumawa. Every Sunday punta tayo sa bahay-sambahan. Amen? Magkaisa tayo maglingkod para sa Panginoon. Why? Because this is our motive. Hindi ka maglilingkod dito dahil gusto mo lang. Hindi ka magsisimba dito dahil naisipan mo lang. Hindi. Nandito ako bagay kasi mahal ko ang Diyos. Ito ang motibo. Hindi ako nandito para mapasimba. Hindi ako nandito para magpapansin. Nga po kasi nga pinansin ako ng Panginoon. Kaya dapat isipin ko, minahal ako ng Diyos, kaya ako mamahalin ko ng Panginoon. Hindi dahil sa pera ako nagsisimba. Yung iba nagsisimba, hindi makapag-church kasi bakit? Wala po akong may offer eh. Wala po akong may ibibigay doon sa offering plate. Nga po sa offering box, hindi ako makapag-offering. Kaya hindi na ako magsisimba. Hindi. The best giving that you can give is yourself. Just go to church, go to church. Nga po, someday pagpapalain ka ng Diyos, magkakaroon ka ng mga bagay-bagay at matututo ka rin magbigay. Nga po, kaya sabi ng Diyos, just focus on the love of God. Nga po, and that is the motive of the ministry. The fourth thing. Ano ba yung pang-apat? Basahin nyo nga, the measure. Basahin nyo nga, ano ibigay? The nature of ministry is sacrifice, not success. The word sacrifice. Ano ba yung word na sacrifice? Word sacrifice. Ano ibig sabihin ng word na sacrifice? Matutong magbata.
Na po, tingnan natin, matutunan mag-sacrifice. Kamukha po yan. Sometimes may nagkakaroon tayo ng mga project sa church. Na po, kamukha po yan, meron tayong project dyan. May nagsasacrifice dyan. Na po, nagsasacrifice na magtrabaho. Nagsasacrifice na mapagod. Nagsasacrifice na sabihin natin na gumawa dyan. Bakit? Kasi nga kailangan eh. Alam nyo ba, ang Diyos nagsakripisyo? Kaya nga dapat ang isang mananampalataya, matutuloy mag-sakripisyo. It's all sacrifice. Kagaya din sa mga magulang eh. Yung mga magulang, nagsasakripisyo sila para sa kanilang mga anak. Minsan tinitiis ang gutom. Di ba? Para sabihin natin mga pagtrabaho, para merong may uwi na po, ng mga material na bagay para sa kanilang pamilya. Mainitan, napakahirap magtrabaho. Pero yung mga anak, minsan nandoon sila mga kapatid, na nandoon sila, na gumagasta ng mga bagay-bagay na parang walang kwenta lang, gumastos ng pera. Pero hindi nila alam kung kanilang mga magulang, pagod na pagod bago makakuha ng pera. Kaya dapat tignan natin yung sacrifice. Kaya po sa church, hindi sukatan yung success. Hindi sukatan yung mataas yung pamumuhay mo, hindi. Ang talagang Diyos, can you sacrifice something? Kasi Diyos nag-sacrifice siya. Kaya po, ano ba mga kapatid, the 15? Andiyan pa po ba kayo sa amen? Amen na po kayo. Ano po yung pang-5? What's the authority? Submission. The word submission, pagpapasakit. Kaya nga meron tayo natawag sub. Pag sinabi natin sub, pailalim. Di ba submarine? Nga po, dito, submission. Nga po, magpapasakit ka. What's your mission to submit? Nga po, not pulling rank. Hindi mo pagmamalik, leader ako. Di ba? Pastor ako. Hindi ko pwedeng pagmalaki yun. Kasi bakit? Lahat tayo ay servant ng Diyos. Lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Kaya dapat magpasakot tayo kung sino may authority, kung sino yung dapat na manguna. Na po? Kaya dapat na sabi ng Diyos, submission is a must. Ang pagpapasakot po ay kailangan. Sa bawat mga aktibidad, kailangan nagpapasakot. Na po? Ano ba the last thing? What's the last thing? The purpose. There is only one purpose in this ministry. What's the purpose? The purpose of the ministry. Anong purpose ng ministry ito? Bakit nagkaroon ng church dito? Hindi para maitaas yung ibang pangalan dito. Isa lang ang tinataas sa ating pangalan dito, pangalan ng Diyos. Amen? Amen? We are here to glorify God. Not to glorify ourselves. Not to glorify Pastor Enervon. Not to glorify Ma'am Maylin. Not to glorify other name. But only to glorify the Lord's name. Amen? Amen? Kasi dahil sa Kanya, kaya natin nagagampanan ito. Hindi dahil sa atin, kung hindi lahat dahil sa Panginoon. Kaya sabi din mga the purpose of the ministry is to glorify God. Bakit yung mga young people, nagluluto sila, nagpapakilig sila? Bakit ako mga kapatid, nagpapakapagod, pumupunta sa iba't ibang mga lugar, ito po, pumupunta sa mga tao para matulungan sila? What purpose only? To glorify God? Hindi para sumikat. Di ba? Sino dito gusto sumikat? Yung mga tao gusto sumikat. Gusto maging famous. Pero napakalaga, alam niyo ba napakaganda, dapat na sumikat sa buhay natin ang Diyos. Pwede ba pasikatin natin ang Diyos? Kasi sabi ng Panginoon, dapat ang Diyos ang matataas sa atin. Sabi ng Panginoon, God must be increased. I must decrease. Di ba? Kailangan, magpakababa tayo. Parang ang Diyos may agad. Pero hindi. Mali. Yung iba, ang kaisipan nila, ang ginagawa nila, sila daw yung umingkris, ang Diyos naman yung mag-decrease. Mali. Dapat ang naitataas sa buhay natin ang Diyos. Okay lang kahit nandun tayo sa baba. Ang importante ang Diyos, nakataas sa atin. Kaya po, kailan niyo ba? This our church. Ito pong church. I repeat, church is not a ministry. It is ministry. Yung Shepherd San Manuel, ministry po ito. Hindi po pera-pera po sa dito. Kaya po, bakit? Kasi nga, tayo ay nilagay ng Panginoon dito para mag-bring po. Magkaisa. Kaya sabihin natin sa ating katabi, you and I, thank you. Di ba? Kaya nga nagsishikens tayo dito. Di ba? Anong ibig sabihin? Nagpapasalamat tayo. Nga po, nandito tayo, nagkakaisa. Nga po, nagtutulungan sa isang layunin para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya sana po dalangin mo sa bawat isa. Patuloy na makita. Makita ng Diyos. Napakagandang tingnan. Yung mga nagsisimba sa San Manuel. Pagamat baguhan lang sila, pero sila ay nagkakaisa. Nagtutulungan. Hindi man pare-parehas yung mga pamumuhay nila. Nga po, pero hindi nila minamatay nila. Dapat kung natin ibabayo yung mga.
No po, yung masasabihin natin, tingnan yung mga trabaho nila, pamumuhay nila, ganyan lang kayo, doon lang kayo, low class lang kayo, hindi. Lahat tayo same class lang. Amen? Walang high class, same class. No po, kaya nga sabi ng Diyos, meron tayong vertical, no po, relationship sa Panginoon, horizontal fellowship sa bawat isa. No po, vertical, pataas. Horizontal, pantay-pantay. No po, kaya lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya patuloy natin abutin ang bawat isa. Ipanalangin ang bawat isa. At patuloy tayo pumunta sa bahay. Inuulit ko mga kapatid, kung kayo hindi na pupunta sa simbahan nito, hindi na namin kayo malalaman. Hindi na namin kayo makakapot. Kaya panalangin ko sana, patuloy tayo pumunta sa bahay. Salamat tayo. Meron tayong Diyos. Meron tayong kampi. Meron tayong bilang the best partner, ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, ang man kanyang pilit na pinubuhat, pinutulak sa iyong buhay, makakayanan mo yung bakit? Kasi laging andyan ang Panginoon. Kaya sa oras mo ito, ilapit natin ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa iyo lahat ito may Diyos ng Diyos. Okay po, let's go ahead. Close your eyes. Sa oras nito, naging maliwanag ba ang mensahe ng Diyos? Minsan, ang dami nagiging dahilan bakit hindi natin maunawaan ng masyado ang mensahe. Minsan, nandiyan ang kapulyanan. Minsan, nag-distract ka. Minsan, ang dami mong iniisip. Sabi nga ng Panginoon, nandito ka sa simbahan, di ba pang iniisip mo? Pwede ba sabi ng Diyos, ako naman nag-isipin mo? At tunay na naglilingkod. At tunay na pumunta sa simbahan, ang Diyos ang iniisip. Hindi sarili. Kaya sabi ng Panginoon sa oras ito, isipin mo yung sarili. Isipin mo ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Andiyan ang Diyos. Ang dami mga pinagdadaan, pagsubok, karamdaman ng problema, pero ang Diyos andyan pa rin. Andyan para ikaw ay ilalayan. Andyan para ikaw ay gabayan. Andyan para ikaw ay bigyan ng liwanag. Mapagtagumpayan ang iyong mga pinagdadaanan. Kaya sabi ng Diyos, papulit ka magpagkaisa. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ng magulang, nanay, tatay na makakatulong sa iyo. Kailangan mo ng mga kapatid na aalala sa iyo kapag kailangan mo ng mga kaibigan. Kailangan mo ng mga makakasama. Yes, sometimes sa kanilang buhay, hindi ka matutulungan. Kasi bakit? Mailagay sa iyo isipan ng bawat isa. Hindi hangganan ang ating kaya. Hindi hangganan ang kanilang kakayanan. Kaya lawakan mong yung pag-unawa. Hindi ka malakuluhan ngayon. Patuloy ka lang mag-isa. Patuloy ka lang mag-ibagkaisa. Someday, matutulungan natin ang bawat isa. Kaya sabi ng Diyos, minsan, sumisira ng pagkakali sa pagtatampo. Alitan. Sakit ng loob. Kaya sabi ng Diyos, pwede mo bang buksan ang iyong puso. Ibigin mo na lahat yan sa Diyos. Kabigatan, kalungkutan, imperfections ng bawat isa. At patuloy nilapit natin sa Lord, sabihin mo, Lord, tulungan mo. Dami ko kayong kailangan, dami ko kabigatan. Minsan, susuko na ako. Pero naman, patuloy mong bigyan ng lakas. Kaya sa oras ko na nilirik ko sa bawat isa, diyan kayo sobe, pwede kang lumapit. Luhod ko sa Diyos. Iba't ibang klaseng pamumuhay, iba't ibang klaseng problema.